talagang inaabuso at ginagamit na ng presidente ang kanyang kapangyarihan at pagmanipula sa mga ibang branches ng ating gobyerno to the point na sobrang kapangyarihan niya, kontrolado niya lahat. Although ako, I'm still hoping that yung ating judicial ay hindi kontrolado ni Marcos, pero may mga nagsasabing ito ay kontrolado daw. Ako hindi ako naniniwala. Pero may mga nagsasabing kontrolado na rin ni Marcos dahil sa tindi nga naman ng pera. Alam naman natin ang tinding insertion ng nangyari ng mga nakaraang di ba? So ibig sabihin talagang malupit yung kanilang kakayanan na mamahagi ng pera. At dahil doon naiimpluwensya nila ang legislative branch, di ba? Yung pansinin ninyo, di ba? Meron yang 2 million na Christmas bonus, saan ka pa? Kung ikaw ang congressman, papalag ka ba sa presidenteng nagbigay sa iyo at naglagay sa iyo ng allotment na 2 million tuwing Christmas, tuwing undas, at kung ano-ano pang holiday. Every holiday, anak ng tutsang kalabaw, no? Every holiday meron silang pa 2 million. Aside from the monthly. So imaginein mo, tiba-tiba ka, di ba? Talagang dahil doon, ikaw ay sisip-sip o ikaw ay kontrolado ng presidente. At sa tingin ko, ganun din naman ang nangyari siguro dito kay sa Venezuela. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin yung arestuhin din ni Trump si Marcos. Nako, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Kasi alam mo, itong bigyan ko lang kayo ng background, yung Venezuelan president, inaresto ho ng Amerika. Sa madaling salita, nasa ibang bansa. Imagine niyo na lang yung presidente ng ibang bansa, inaresto ni Trump. Hinuli sa sarili niyang lungga. Nakakita ng gayon, Panoorin nyo itong video na ito kung posible ba na sa bandang tagal-tagal arestuhin po ni Trump si BBM. Kasi alamin muna natin, ano ba ang dahilan kung bakit inaresto ni Trump si Venezuela president, Tingnan natin. Alam mo kasi itong pag-aresto na ito talagang nagkaroon ng matinding trigger sa buong mundo. Bakit? Kasi syempre, isa kang sovereign state with its own laws, with its own military, with its own police. And yet, naaresto ka mismo sa loob ng kanila pong bansa. Ito po kasing presidente nila na si Nicolas Maduro. Ito po ay presidente na since 2013. Imagine mo, 2013, 2026 inaresto siya. Ibig sabihin 13 years. 13 years siyang namamayagpag. Could you just imagine the power that this person has, 'di ba? During the time na he was arrested. Ito nga lang pangulo natin Ewan ko kung pangulo. Yung pangulo natin sobrang inabuso na ang kapangyarihan. As in kinontrol ang legislative branch, maging siguro ilang judicial part, 'di ba? Kasi tandaan niyo, kahit pa tayo ay 3 branches of the government, merong impluwensya ang head of state o yung executive, which is the president. Marami nagsasabi. Imagine mo, if you are ruling for 13 years, ibig sabihin nun, you have much power during the elections. And syempre, sa atin din ng sumisip-sip sa yung mga opisyal ng gobyerno, opisyal ng kasundaluhan, opisyal ng kapulisan. Abay, 13 years ka namamayagpag. Kaya ka na natili dyan dahil sa tindi ng kapangyarihan mo. Pero in a split of a second, mantakin mo, siya ay inaresto ng presidente ng ibang bansa. Kaya nga ang tanong ngayon dyan, pwede kaya ito si BBM arestuhin din ni Trump? Puta, yan ang ating pag-uusapan. Ano ba kasi ang dahilan, banat ba na inaresto ni Trump itong presidente ng Venezuela? Ang isa sa binigay na dahilan ng Americans, para sinasabi nila kung bakit sila nangialam, ay dahil sa, ito daw po ay dahil sa droga.
droga. Bangag. Hindi naman bangag yung presidente, pero pinahihintulutan niya ang kartel, mga drug cartel, hinahayaan niya, 'di ba, na pumasok ng Amerika yung mga drug cartel. Para bagang sinasabi ni Trump, dahil diyan dapat ka nang arestuhin dahil nadadamay na kami. Yun ang sinabi yun ang kasi nag-spark ito ng matinding political question, dahil pwede bang makialam ang ibang bansa sa isang sovereign state. Ang sabi ng Amerika, to justify it, sandali, chotomate, sabi, chotomate kudasai. Damay na kami sa kaguluhan ninyo dyan. Nadadamay na yung aming importation ninyo ng droga sa aming bansa. Di ba? Kaya pumasok na si Trump sa eksena. Sabi niya, hindi pwede, stop, sabi niya. Stop. Malayo man ang Pilipinas para tayo ang mag-import ng droga sa Amerika. Ang tanong ngayon ay, sa tingin nyo ba ay dahil sa pagiging di umano, according to his sister na si Amy Marcos, ay bangag ang ating presidente? Bangag ang ating presidente, sabi ng kanyang kapatid. Sa tingin nyo ba ay hindi na makikialam ang presidente ng Amerika? Marami kasi nagsasabi, malamang hindi kasi nakikinabang ang Amerika. Sip-sip si Marcos sa Amerika. As in, mihigop ng utot ang ating presidente sa presidente ng Amerika. Kaya kita ninyo, kahit anong command, kahit anong sabihin, uto-utong sumusunod sa Amerika, naging tuta na ng Amerika itong si Marcos. Kaya imposible na arestuhin ni Trump dahil nakikinabang daw si Trump sa pamamahala ni BBM. Dahil siyempre, alam naman natin, kahit tarantaduhin na ng Marcos government ang ibang bansa, basta wag lang ang Amerika. Kasi nga alam natin na sa kasaysayan, yung kanyang ama, kaya naman napatalsik, aside from the quote-unquote people power ko, no? Alam naman ng lahat, kung hindi nangialam ang Amerika, kung hindi kinuha ng Amerika si Marcos Sr., hindi maaalis sa pwesto yun. Actually, kung maalala nyo, di ba, dati, bago ako maging anti-Amy na rin, naimbitahan pa tayo noon nag-perform sa Ilocos. Inimbitahan tayo ni Senator Amy noon, governor pa siya that time. At nung nagkikwentuhan na kami, isa yan sa mga natanong ko. What really happened during the quote-unquote Paway incident? Tatama pala yung kwento ng iba. Sinabi niya mismo ito sa akin, ang talagang alam namin, Paway kami dadalhin, hindi sa Hawaii. Pero ang alam din nila, Amerika ang nagdala sa kanila. Kaya idiniretso sila sa Hawaii. So, ibig sabihin, there is an intervention of the American government at that time para matanggal sa pagka-presidente itong si Marcos Sr. Kaya ngayon, alam na alam ni BBM kung kanino sisipsip. At si BBM ay sumipsip ng todo dito kay Trump at saka sa administrasyon ng Amerika. Kasi nga, alam naman na pagka siya po ay magloko-loko, hindi siya matatanggal kung sipsip at humihigop ng utot ng presidente ng Amerika itong si BBM. Pero ako I have this somehow faith and believe that si Trump ay kahit papaano ay makadiyos at makatao. I do not know. Tapon yan, isang araw meron akong nakausap na mga Amerikano dito. Alam nyo kasi dito sa Japan, kuwela dito maganda kahit ibang lahi, kunwari nagiinuman kayo, pwede kayong makipag-usap, makipagkwentuhan na walang problema. Basta hindi ka lang violente. Kasi sa atin, hindi mo pwedeng gawin yun. Makipag-usap ka doon sa kabilang table. Away ang abutin mo, bugbugang kayo niyan. Dito pwede yan, cool. Nung umiinom po ako one time, kami na po ni Bojo. Shoutout kay Bojo, panoorin nyo YouTube niyan kay Bojo. Nung nanonood po ako nag-uusap po kami ni Bojo dito sa Kabukicho Tower, doon sa mga izakaya doon. Meron kami nakatabing mga foreigner, mga Amerikano. Sobrang tabi na siya. Tumabi sa amin malapit. Ewan ko kung kursunada ako. Mga to, kursunada si Bojo. Pero hindi naman mga bayot. Nung kikwentuhan, alam mo, syempre, na-intriga ako sa kwentuhan nila. Hanggang yung isa pala military. At galit na galit siya sa China. Alam naman tayo, nakibatin na rin tayo sa kwentuhan ng politika. So, sabi ko sa kanya, tinanong ko sa kanila, how do you see Trump as a president? Do you think the assassination or the attempted assassination of Trump is true? Sabi ko, puta,
pinractice natin yung English natin, Brad. Siyempre, tuwan-tuwa naman sila. Wow, this person knows how to speak in English. Sabi ko, yeah, of course. I am from the Philippines. Oh, your president. Ganun ang tingin. Your president. Gumano, no? Sabi ko, pambihirang buhay ire, oh. Mukhang may nababalitaan sila. Kaya tinanong ko, pinasok ko yung, yung sabi ko, what do you think of the policies of Trump? Kasi di ba may mga announcements si Trump, mga polisiya niya. May ina-announce siya tungkol sa mga immigrants. Kasi issue ngayon yan eh. Issue yan sa buong mundo. Yung nangyari sa Australia, yung nangyari during the New Year celebration in Paris, France, yung kaguluhan sa Amsterdam, may kaguluhan din. At isa nga yan sa big issue ngayon dito sa Japan, yung kaguluhan. Dahil nga na parang, alam mo na, may mga ibang lahi at ayoko i-pinpoint yung, pero may ibang mga lahi dito na nanggugulo na hindi, alam mo yan, hindi sila nakikiayon sa pamamalakad o kultura ng Hapon. Pag-usapan natin yan maya-maya. Hindi, kasi alam mo, importante yan eh. Ako bilang I think 10 years na ako nagpupunta dito sa Japan for Christmas and New Year. Nakikita ko yung changes. Nakikita ko yung dami ng foreigner, yung gaijin, tinatawag nila. Although, there are good and there are bad na nangyayari. Halimbawa, dati kasi talagang napakahirap pumasok sa ibang mga restaurant na for Japanese only. Meron sila kasing ganong attitude eh. One, it's not because they're racist. Akala ko nung una because they're racist. No. Ayaw nila magpapasok because they cannot speak well in English and they don't want to be misunderstood o misunderstand, whichever you like. Alam mo yun, hindi kasi sila, parang ganito eh. Ang prinsipyo kasi ng Hapon ay hindi makasagabal, hindi makaperwisyo. Yan ang kanilang So any conflict, ayaw nila nun. So kaya sila hindi tumatanggap ng foreigner because hindi maiintindihan yung system ng kanilang bar o ano bang ang tawag mo dyan. Whether that is a bar just for drinking, kasi meron silang, halimbawa, may mga patong sila na 350 kasi para hindi tambayan. O kaya naman, minsan 1,000. Depende yan sa bar, kung anong klase. O minsan naman, 3,000. O minsan, 10,000. Depende sa bar. Okay? Ngayon, kung minsan kasi mga foreigner nagrereklamo sa ganun, lalo na yung, actually, mga puti ang mahilig magreklamo sa ganyan eh, yung cover charge. Kaya sa kanila, ayaw nila ng foreigner. Yun ang dahilan, not because of racist. Kasi hindi lang magkakaintindihan sa sistema. Tapos hindi ka pwedeng tumambay, unlike yung iba. Bawat, isa lang ang alak, tinambayan mo na buong araw, buong gabi. Di ba? Dito, bawal yung ganun. Kailangan talaga umorder ka. Kung hindi ka man umorder, magkakaroon ka talaga ng charge. And because of that, nagkaroon na ng issue sa mga foreigners. So hindi sila nagpapapasok. But as time goes by, nung tumatagal na, etong mga Japanese naka-adapt na rin. Somehow, yung iba sa kanila natuto na rin mag-English. Kaya, natatanggap na ngayon ng gaijin o yung foreigner. Ang gaijin means foreigner. So, napapasok na nila, pinapayagan nila. Yun yung good part. Ang bad part, itong ilang mga foreigner na, binababoy ang kultura nitong mga Hapon. Binababoy ang itsura ng Japan. Halimbawa, yung maingay. Ayaw na ayaw nila niyan. Yung nakaka-istorbo. Alam mo pa naman, minsan yung mga foreigner, minsan pamilya, biglang titigil habang naglalakad. Siyempre, sobrang dami ng Hapon na naglalakad, madidistract yung flow ng traffic ng mga taong naglalakad. Medyo nabibwisit sila sa ganun. Tapos yung uupo sa kalsada, yung mga ganong klaseng style, ayaw nila nun. Nabibwisit sila dun. Ayaw nila ng mga ganong klaseng pangyayari. Kaya din, nagkaroon din ngayon ng bagong Prime Minister itong Japan na medyo in-stop particular yung mga isa sa issue dito, yung in-stop nila yung pagpasok ng mga Chinese immigrant. Kasi punong-puno na ng Chinese immigrant dito. Kahit nga, sabi nga doon sa isang news, buong building na occupy na nila. Sa kanila, hindi ganun yun eh. Tapos meron din silang, ayaw man nila sabihin, pero may isa silang relihiyon, hindi ko na rin sasabihin, na medyo pinipigilan nilang pumasok. Bakit? Kasi nag-iingay, nagpipray sa kalsada. Bawal talaga dito yung mag-ingay. So, yun yung mga bagay na nagiging problema. Ako, as a foreigner, apektado. Kaya nga sana ako, nakikiusap ako sa mga foreigner na pupunta dito. Although tayo mga Pilipino, we can adapt.
Tayo mga Pilipino, sanay tayo dyan yung mag-adapt sa kultura ng iba. Itong mga hindi ho nag-a-adapt. Yeah, sure, you can use it. Tinala, maganda ka, hindi sinampal kita. Joke lang. Kayo naman. Sumimas yan ako dun, ha. Hindi. Anyway, yun na nga, di ba? Ngayon, dahil sa mga nangyayaring ganito, yung pagkukross ng border sa iba't ibang bansa, isa yan sa mga sinabi ni Trump. At kaya nga nung tinanong ko yung mga Amerikano nung kausap ko, at gusto nila yung mga ganong patakaran ni Trump. And si Trump, very concerned daw siya sa humanity, safety ng kanyang bansa, sa kanyang, kasi siya I remember, medyo ito si Trump, medyo Christian to. Hindi ko alam kung talagang devoted Christian siya, pero yung kanyang prinsipyo pang Christian talaga So, sabi niya nga, di ba, nung dati tinanggal nung isang presidente yung mga religion o yung cross sa kanilang school. Si Trump, binalik niya lahat yan. Kasi nga gusto niya ibalik yung morality sa bansa niya. And that is good. As a matter of fact, there is some churches are now declaring American revival sa kanilang bansa. Going back to the scripture, yan ang nangyayari ngayon sa bansa ng Amerika. Because, dapat natin maintindihan, this is all about saving the nation of America. And one of the reason, at mismong nakita ko nga doon sa isang interview, ay gusto nilang i-protect yung ibang mga bansa tulad na rin ng Taiwan, di ba? Yan yun, kaya nga nagkaka-conflict sila sa China. Yan yung kanilang parang advocacy. Ang tanong na lang talaga dito, tayo kayang Pilipinas, poprotektahan ni Trump from destruction. Yan ang ating ilagay siguro sa comment. Maybe we can share this video to our American friends. If you're really concerned on humanity, please save our country from our president. Our country is doomed for corruption and drug addiction. And the crime rate is going up, as well as unemployment is going up. The Filipinos are now in real chaos. I hope that the President of America would consider helping us. I don't know how. Maybe you can convince your friend, BBM, our president, to stop whatever he is doing. Again, it is not I who said that. It is his sister that we have a drug addict president. Imagine it. Breakfast is like that. Trump, can you see that? Our president is having a breakfast like that. And the person who said that is not political enemy, but his sister. So, Trump, if you have the advocacy of saving other countries from disaster, would you consider saving us? Again, I'm not saying illegal ways or out of the Constitution, but with respect to our Constitution, do your legal thing. Maybe you can convince our president to stop all the corruption, the true move to stop our corruption. Ang naintindihan kaya ako ni Trump, lalo siya naguluhan. Hindi, diba? Yan naman yun legal way. Inside yung ating constitution, constitutional way. Diba? Convince the president to just resign. Convince the president, to convince the president to change for the better. Or if not, just resign. Diba? As simple as that. I hope the American government would hear us. Pero syempre, kung nakikinabang sila, baka malamang sa malamang, hindi sila gagalaw. Kaya lang, alam mo, yung ginawa nila sa Venezuela, it's really something. Kasi yung iba tinatawag itong extrajudicial Sabihin, beyond laws. Right now, ang mga pumalaglang Cuba, actually medyo pumalag daw ang China, nakita ko sa news na parang hindi dapat daw yun, pero hanggang ganun lang. They cannot do anything aside from magbigay lang ng political statement. But this is a big thing. Sana
this would somehow, ito, give an impression to other presidents, especially our president, na magbago-bago, na umayos-ayos. Di ba? Or, parang bang sinasabi natin na ayusin mo sarili mo. Kung hindi ka ayos sa sarili mo, mag-resign ka na lang. Kasi kawawa na Pilipinas. Mag-resign ka na lang kung hindi mo rin naman aayusin yung sarili mo, BBM. Di ba? Huwag mo nang antayin na dukutin ka pa o hulihin ka pa ng ibang bansa. Kasi ginawa na nila yun Malay mo. Diba? Gawin uli nila. Hindi natin alam yan. We're not saying na dapat nilang gawin yun Pero again, hindi naman natin kontrolado ang utak ng Amerika. Sana lang, magising-gising na itong presidente natin. Kasi yung anti-corruption niya na ICI, walang kwenta Kaya nga nag-resign halos lahat. Isa na lang natitira. Lahat ng commissioner, lahat ng nag-resign na. Kasi alam nilang walang kwenta. Moro-moro lang. Alam nilang, di ba, hindi naman talaga seryoso yung presidente itigil ang korupsyon. Tapos yung kinasabi nila may makukulong hanggang ngayon. Tapos na New Year. Nakulong ba ang mga congressman? May nakulong ba? Wala. Yung pinsan niya ba nakulong? Hindi. So isang malaking katarantaduhan talaga yung anti-corruption. Plus, lumalala pa ang krimen sa Pilipinas. So, kung hindi mo ayusin yan, BBM, baka mamaya, kung hindi man Amerika magtanggal sa'yo, baka taong bayan na magtanggal sa'yo sa posisyon. Huwag naman sana, ayoko ng kaguluhan. Pero baka ganun sumagad na sa buto yung kahirapan ng tao, magwala na. Ayoko yung ganun kasi magulo yun. Pero di natin makokontrol ang isip ng mga Pilipino kung yun ang kanilang gawin. Kawawa naman tayo. Kasi ayoko talagang presidency yung ganung klase sa Pilipinas na every time na lang na may ayaw na presidente, kailangan tanggalin sa posisyon forcefully. Ayoko ng ganun. Pero paano kung ganun ang isipin ng mga Pilipino? Naku, patay tayo dyan. Baka mamaya magkagulo lang sa Pilipinas. Kasi tandaan natin even if yung AFP ay kontrolado niya, merong mga young officers na makabayani pa talaga at may prinsipyo pa talaga. Yung mga young officers dyan na talaga nakikita nila na we're headed to destruction. Baka mamaya may gawin silang hindi maganda. Wag naman sana. Pero, alam mo yun, hindi natin mapipigilan yung ganyan. So, ikaw, bahala ka, BBM. Ayusin mo ba o mag-resign ka na lang? O baka mapuwersa na ang taong magtanggal sa'yo? O hindi man ang Amerika?